Ayan, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, kamusta po kayong lahat, mga madam at sir? Welcome back po dito sa Bonum Magos PH. For today's video, Aries, alamin natin kung ano ang mga energies na paparating. Okay, alamin natin kung ano ang magiging kapalaran ninyo. Titignan ko sa bawat aspeto ng iyong buhay kung ano yung mga dapat ninyong malaman, mga energies na paparating, mga babala, gabay, mensahe, lahat na, no? Tignan natin kung ano mga lalabas sa baraha. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements at sa mga ibang cross-watchers na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aries, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Umpisa na natin. Kukuha tayo ng isang oracle card for Aries. Aries, you have shadow work. Okay, mamaya i-explain ko to. Kung ano tong shadow work, ano yung mga mensahe, energies na paparating, ayan, kapalaran, mga dapat niyong malaman. Now, kukuha naman ako ng mga tarot cards para sa ibang aspeto ng iyong buhay. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Mga energies na paparating, mga dapat malaman ng ating Aries sa bawat aspeto ng kanilang buhay. So, posibleng mangyayari ito, Aries, within 90 days, no? So, sa loob ng 3 buwan. Magiging kapalaran ng ating Aries. Aries, you have the Magician, the Chariot, and the Eight of Pentacles. Mamaya explain ko yan. Okay? Next, you have the Star with the King of Swords and the Ace of Swords. Okay. Next, you have the Knight of Cups with the Lovers and the Ten of Wands. Okay. Last but not the least, Ace of Pentacles with the Page of Pentacles and the Fool. Alright, Aries, umpisa na natin. Okay, Aries, umpisahan natin sa oracle card mo na lumabas. You have shadow work. So, para sa iyo, Aries, ang oracle card na ito ay nagpapahiwatig na ang energies na paparating sa iyo ay higit na nakatuon sa pagpapagaling mula sa loob. So, ito yung pagharap sa mga kinikimkim mong emosyon, paglabas ng mga aspeto ng sarili na matagal mong tinatago. So, kumbaga, mga energies na paparating para sa iyo, Aries, you have self-discovery, no, and clarity. Maaaring dumating ang mga sitwasyon na maglalantad ng mga bagay na dati mong hindi pinapansin o pilit mong tinatakasan. Ito ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa personal na buhay at relationships. At meron ding energy dito ng healing at release. Healing and release. So, paparating ang pagkakataon na makakabitaw ka sa mga luma at bigat na dala ng nakaraan. Kung may sugat ka mula sa past betrayals, failures,
o inner doubts, ito ang panahon na magsisimula na itong maghilom. At meron din itong inner strength na energies na paparating para sa iyo. Na sa kabila ng pagiging mahirap, ang shadow work ay magbibigay sa iyo ng panibagong lakas at kumpiyansa. May posibilidad na mas lalo kang maging matatag sa harap ng challenges. Sa love and relationship Aries, maaaring lumabas ang mga insecurities o takot na nagiging dahilan ng conflict, no, sa love life. Ito ay paalala na kailangang kilalanin at ayusin mo muna ang sarili bago ka lubos na makapagbigay ng pagmamahal. Now, para sa mga single dyan, magandang panahon ito para i-heal ang trust issues bago pumasok sa bagong relasyon. Sa career at negosyo, sa trabaho o negosyo, Aries, may mga patterns o limiting beliefs na nagiging hadlang sa success mo, no? So, maaring dumating ang pagkakataon na ma-realize mo kung bakit paulit-ulit ang ilang mga challenges na yan. At kapag natutunan mong i-release ang mga ito, mas magiging bukas ka sa daloy ng suwerte at opportunity. Now sa health at wellness, magiging sensitibo ang iyong katawan sa stress at suppressed emotions, no? Kasi ang card na ito ay reminder na ang healing ay hindi lamang physical, kundi pati emotional at spiritual. So, ipagpatuloy ang grounding practices kung ginagawa mo na tulad ng meditation, journaling o breath work. Now, sa spiritual growth naman, ito ay sacred initiation para sa iyo, Aries. Ang universe ay nagtuturo na harapin ang iyong shadow side upang mas ma-unveil ang iyong tunay na spiritual gifts, no? Ang pagyakap sa iyong kabuuan, light and shadow, ang magbubukas sa iyo ng mas mataas na wisdom at connection sa divine. So Aries, huwag matakot, harapin ang anino. Sa bawat sugat, no, sa bawat sugat na hinaharap mo, isang pinto ng liwanag at panibagong simula ang nagbubukas. Alright, napunta tayo sa mga tarot cards mo, Aries. First, you have the Magician with the Chariot and the Eight of Pentacles. Okay, so mga main energies mo to, no? So, ito ay panahon ng paglikha at pagsulong, Aries. So, with the Magician, may kakayahan ka ngayong i-manifest sa mga bagay na gusto mo. Kaya nasa kamay mo ang mga tools at resources na kailangan mo para magtagumpay. With the Chariot, victory through focus and determination ito. So, kailangan mo lang kontrolin ang emosyon at distractions para manatiling on track. At with the Eight of Pentacles, hard work pays off. So, ito ang card ng pag-aaral, paghasa sa skills, at pagkaroon ng dedication para maabot ang mastery, no? So, sa love and relationship, kung nasa relationship ka na, Aries, makakakita ka ng progress at harmony kung pareho kayong handang mag-effort. Maaaring pag-uusapan ang future plans, mas magiging malinaw kung saan patungo ang iyong relasyon. Para sa mga singles naman, ang combination ng card na ito ay nagsasabing ikaw mismo ang may kapangyarihang i-manifest ang tipo ng relasyon na gusto mo. Basta bukas ka at malinaw ang intention mo. May posibilidad din na makilala mo ang isang tao habang nasa pursuit ka ng iyong goals o career. Now, sa career at negosyo, napaka-strong ng energy nito, Aries. Magician plus Chariot, ito ay indikasyon ng breakthrough, new projects o promotions na bunga ng iyong skills at diskarte, no? With the Eight of Pentacles, ito ay nag-i-encourage na patuloy kang magsanay at pagbutihin ang craft mo dahil may rewards na naghihintay. Na kung may negosyo ka, magandang panahon para i-launch ang bagong produkto o marketing strategy dahil mataas ang chance na makuha mo ang target sales. Now, sa money and finances, magiging mas maayos ang daloy ng pera.
pwedeng makuha mo ang resulta ng pinaghihirapan mo, salary increase, bonuses o bagong income source. Dahil nandito ang Eight of Pentacles, pinapayuhan ka Aries na patuloy mag-ipon at pag-aralan ang tamang pag-invest ng pera para mas lumago ito. Now sa health and wellness, ang Chariot card ay nagpapakita ng disiplina. Kung susundin mo ang healthy routine at tama ang lifestyle choices mo, magiging maayos ang kalusugan mo, Aries. Okay? Magandang panahon ito para simulan ang mga bagong fitness plan, mga diet o kahit healing regimen dahil mabilis mo makikita ang progress. Now, sa spiritual growth mo naman, Aries, ang kombinasyon na ito ay nagsasabing handa ka ng gumamit ng iyong personal power. With the Magician at Chariot ay parehong cards ng willpower at alignment. Okay, pasensya na mga madam at sir if may narinig kayong ingay sa labas kasi hanggang ngayon nagre-renovate para kami sa bahay. Okay? Ayan, willpower at alignment. So, ibig sabihin, ang universe ay sumusuporta sa iyo sa kahit anong spiritual practice na gusto mong palalimin. Like meditation, rituals, o energy work. So, Aries, nasa kamay mo ngayon ang kapalaran mo sa tamang focus, disiplina, paghasa sa iyong kakayahan. Wala kang hindi kayang abutin. Okay? Ayan, punta tayo sa next set of cards. Aries, you have the Star, King of Swords, and the Ace of Swords. Okay. Napakaganda at very empowering ang combination na ito, Aries. The Star, the King of Swords, at the Ace of Swords. Ito ay nagsasabi ng clarity, divine guidance, at mental breakthroughs na paparating para sa iyo. So, ito ay panahon ng pag-asa at kaliwanagan. At the Star, this means healing kasi. Ibig sabihin ng Star, ang dala na mga energies ng Star ay healing, inspiration, at divine timing. So, magiging mas malinaw ang iyong landas at makakaramdam ka ng panibagong pag-asa. Okay? With the King of Swords, logic at wisdom ang susi. Kailangan mo ng malinaw na pag-iisip at tamang desisyon. Wait lang mga madam. At sir. Okay, so again with the King of Swords. Ayan, King of Swords. Ito yung logic at wisdom ang susi dito. So, kailangan mo ng malinaw na pag-iisip at tamang desisyon guided by truth at integrity. Now, with the Ace of Swords, Aries, this could be new ideas, breakthroughs, at victory sa communication or legal matters. So, ito ay nagsasabing nasa tamang landas ka at may paparating na clarity or solution sa matagal nang gumugulo sa isipan ninyo. No? Sa love and relationship, Aries, kung nasa relationship ka, ito ay magandang senyales na magkakaroon kayo ng honest at heart-to-heart conversation na magbibigay linaw sa mga issues. Healing ang energy ng Star kaya maaring maayos ang misunderstandings at mas tumibay ang connection ninyong dalawa. Para sa mga singles naman, ito ay paalala na maging malinaw sa standards at boundaries mo. Ang tamang tao ay paparating kapag handa ka na at nakapag-heal ka na sa past pains mo. Sa career at negosyo, ito ay napakalakas na kombinasyon para sa career, Aries. Ace of Swords and the King of Swords ay perfect para sa pagkuha ng important decisions, pag-handle ng contracts o negotiations. So, maari kang makakuha ng breakthrough, idea, promotion o malinaw na direksyon sa career path mo. Kung may business ka, this is a great time to strategize at gumamit ng logic bago gumawa ng major moves. Sa money and finances, may possibility ng pagdating ng good news na may kinalaman sa pera. Approval ng loan, paglabas ng bayad, o biglaang opportunity para kumita. Ang cards ay nag-a-advise na maging wise sa paggamit ng pera at magplano ng maayos para sa future, no?
Sa health and wellness, magandang panahon para sa mental clarity at healing. The star card ay ito ay card ng rejuvenation, no? So, kaya itong panahon na to, magbibigay sa iyo ng oras na sarili para makapagpahinga, mag-recharge at bumalik sa healthy routine mo. Kung may matagal nang iniisip na health decision, Aries, ngayon mo makukuha ang tamang sagot. Pagdating sa spiritual growth, ito ay napakalakas na indikasyon na ang universe ay nagpapadala sa iyo ng divine guidance. The star ay konektado sa iyong higher self at guides. So maaring makaranas ka ng mga vivid dreams, synchronicities at mga signs na magbibigay linaw sa iyong spiritual path. So Aries, ang liwanag ay bumabalik sa iyo. Gamitin ang kaliwanagan at wisdom na ito para gumawa ng matalinong desisyon at tuluyang makalaya sa nakaraan. Punta tayo sa next set of cards mo. Aries, you have the Knight of Cups, the Lovers, and the Ten of Wands. Okay, so ang kombinasyon ng Knight of Cups, the Lovers at Ten of Wands, Aries, ay isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pag-ibig, emotional na pagpili at bigat ng responsibilidad. Ito ay naglalarawan ng panahon kung saan kailangan mong balansihin ang puso at isipan mo at bitawan ang mga pasanin na hindi na para sa iyo. Okay, so Knight of Cups. Paparating ang alok ng pag-ibig, emotional na pag-amin o inspirasyon. The Lovers, mahalaga ang magiging desisyon mo tungkol sa relasyon, partnerships o alignment sa sarili mong values. Ten of Wands, ipinapakita na pagod ka na at tila ang dami mong bitbit na responsibilidad. Oras na para mag-prioritize at magbawas ng mga bagay na hindi na nakakatulong. Ito ay nagpapahiwatig, Aries, na may romantic o emotional development na paparating. Pero dapat mong siguraduhin na hindi ka nalulunod sa sobrang obligasyon bago ka makapagbigay ng buong puso. Sa love and relationship, para sa mga may partner dyan, maaring dumating ang isang turning point, heart-to-heart conversation o desisyon tungkol sa future ng relasyon. Ang Knight of Cups ay nagpapahiwatig ng romance o paglalambing, pero ang Ten of Wands ay nagbabala na baka may isa sa inyo na sobra nang napapagod. Okay? Kailangan ng healthy compromise at pagtutulungan. Para sa mga singles, maaari kang makatagpo ng taong magpapakilig at magbukas muli ng puso mo, pero siguraduhin na hindi ka pumapasok sa relasyon bilang paraan lang para makatakas sa stress o pagod. Dapat buo ka muna bago magmahal. Sa career at negosyo, maaring dumating ang collaboration o proposal with the Lovers and the Knight of Cups na magbibigay ng inspirasyon sa iyo. Ngunit baka maramdaman mo rin na sobra ang iyong workload with the Ten of Wands. Panahon para i-delegate ang task, no? O ayusin ang schedule para hindi ka ma-burn out. Sa money and finances, posible ang financial offer o tulong mula sa isang tao pero may catch. Kailangan mo rin maging maingat sa commitments na papasukin mo, lalo na kung utang o partnership ito, no? I-review muna ng mabuti ang mga terms bago pumayag. Sa health and wellness, ang Ten of Wands ay nagpapakita ng pagod at tensyon. So maaari maramdaman mo ito sa likod, balikat o ulo, stress-related aches. Ayan, pinapayuhan ka na magpahinga at mag-prioritize ng self-care. Ang Knight of Cups ay nagsasabi na alagaan din ang emotional na kalusugan, journaling, meditation at grounding exercise ay makakatulong. Sa spiritual growth, ito ay panahon ng alignment at heart-led choices. So, pinapaalahanan ka ng the Lovers na sumunod sa iyong puso at huwag hayaang ang takot o obligasyon ang pumipigil sa iyong spiritual path. Baka may beliefs o energetic burdens na kailangan mo ng bitawan para lumaya ka. Ayan. So, Aries, may paparating na pag-ibig at inspirasyon, no? Pero kailangan mong i-release ang bigat na daladala mo para magkaroon ng space para sa bagong simula.
Ayan. So, punta tayo sa last set cards. Last set of cards mo, Aries. You have the Ace of Pentacles, the Page of Pentacles, and the Fool. Wow. So, Aries, napaka-fresh at napaka-positive ng combination na ito. Ace of Pentacles, Page of Pentacles, and the Fool. Magkasamang nagdadala ng energy ng bagong simula, oportunidad, at paglago. Ito ay parang sinasabi ng universe na may pintuan na bubukas para sa'yo. Kailangan mo lang lakasan ng loob na pumasok dito, no? So, Ace of Pentacles, this could be new beginnings sa material world. Pera, career, investments, bahay, o kahit health, no? Ito ang card ng blessings at stability. With the Page of Pentacles, curiosity at learning stage. So, maaring kailangan mo mag-aral ng bago, i-explore ang opportunities, o maging open-minded sa growth. The Full Leap of Faith. Bagong cycle, bagong journey, at panibagong pag-asa ang dala nito. So, ito ay kombinasyon ng opportunity plus learning and then courage. So, perfect ito kung gusto mong simulan ang bagong proyekto, negosyo, kahit bagong mindset. Now, sa love and relationship, Aries, kung single ka, ito ay malakas na indikasyon ng bagong love story. Isang fresh connection na magbibigay kilig at excitement. Kung may partner ka na, maaring simulan ninyong muli ang relasyon sa mas masayang energy, parang honeymoon vibes kumbaga. Ito rin ay magandang sign kung iniisip niyo magsimula ng bagong chapter, gaya ng paglipat ng bahay, engagement, o pagpaplano ng future. Sa career at negosyo, super ganda nito para sa career. Aries, Ace of Pentacles and Page of Pentacles. This could be a new job offer, promotion, or side hustle na magbibigay ng extra income para sa'yo. With the Fool card, maging open sa mga opportunities kahit medyo bago o unfamiliar. Dahil may business ka, magandang panahon na ito para i-launch ang bagong product, mag-invest sa training, o mag-explore ng bagong strategies. Sa money and finances, ito ay simbolo ng financial growth at new streams of income. So, maaring makakuha ka ng unexpected money like bonus, refund, small windfall, o makahanap ka ng bagong paraan para kumita. Pinapayuhan ka rin na gumastos ng wise at invest sa mga bagay na nagbibigay ng long-term na stability. Now, sa health and wellness, Aries, magandang sign para sa kalusugan. Ito ay nagdadala ng healing energy at motivation para magsimula ng bagong healthy habits. Perfect time para simulan ang exercise routine, diet plan, o wellness program. Ang Page of Pentacles ay reminder na maliit na consistent na effort ay makikita ang resulta in time. Sa spiritual growth, ang Fool ay napakagandang card para sa spiritual journey. Nagpapahiwatig na magsisimula ka ng panibagong yugto ng paglalakbay, mas open sa universe at mas handa sa guidance ng iyong spirit guides. Ito ay panahon ng pagtitiwala sa divine timing at pag-alis ng takot sa unknown. So, Aries, may bagong pintuan ng oportunidad na magbubukas para sa iyo. Lakasan mo ang loob, maging curious ka, at huwag matakot magsimula muli. Ang susunod na chapter mo ay puno ng potential at blessings. Ayan, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Kung nagustuhan niyo po ang reading na ito, paki-like ang video na ito, paki-comment sa baba kung naka-resonate kayo somehow, some way. Ayan, at kung may gusto kayong i-claim, i-comment niyo na din po sa baba. Napakahalaga na mag-comment kayo kung may gusto kayong i-claim. Ayan, so Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement, cross-watchers, sa mga gustong magpa-book ng private reading, pwede nyo akong kausapin. Mag-reach out kayo sa akin sa Facebook page, Bonham Amagos PH. Verified ni Meta yung may blue check. 1,000 pesos ang magpabook ng private reading, up to 10 questions. Pwede nyong ipahula kahit saan kayo sa lupalop ng mundo, pwede. Kasi online-based lahat dito, okay? What else? Akashic Records, if curious ka, Aries. Sa aura reading, if curious ka din, 1,000 pesos.
Lahat yan. For more information, inquiries, mag-message kayo sa akin sa Facebook page if interested kayo sa mga services ko. What else? Sa mga gustong maka-avail ng libreng ritual, kung mayroon kayong gustong iparitual, may pinoproblema kayo sa sa love life, pera, negosyo, kung ano man yung mga pinoproblema ninyo, okay, pwede nating idaan sa ritual. Libre ninyong makukuha ang ritual kapag bibili kayo ng item na ino-offer ko dito sa YouTube. Kaya muna kayong umalis, panoorin nyo yung mga item na nandito na ipiflex ko, take a screenshot of the item na gusto nyong bilhin, at ipadala yung screenshot sa Facebook page para doon kayo makabili. Okay, so maraming salamat, Aries, Sun, Moon, Rising, Advanced Placement. Hope to see you again next time. Huwag muna kayong umalis. Kung gusto nyong bumili ng item, panoorin nyo muna ito. God bless at ingat po, Aries. I hope to see you again next time. Sa mga naghahanap naman po ng pampaswerte sa kanilang negosyo at career at gustong maka-attract ng pera, kasi ang citrine or faceted citrine ay kilala bilang isa sa mga money magnet stone, no? So this is faceted citrine gawa sa S925 gold necklace. Ang gold necklace na yan may mark na S925 for only 1,980. Limited stocks lang din po. So ang power ng citrine, no, kilala bilang stone of success and abundance. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganaan, kagalakan at positive energy sa may suot nito. Pinapagana nito ang iyong solar plexus chakra para ma-boost ang iyong confidence, willpower at motivation. Perfect para sa career growth at business success. So, faceted citrine na nagbibigay ng natural sparkle, no? S925 gold chain, hypoallergenic at hindi madaling kumupas. Okay? Ayan, mga benefits, attracts good luck and financial abundance, pinapalakas ang self-confidence at decision making, nilalayo ka sa mga negative energies at bad vibes, at nagpapasigla ng passion, creativity at optimism. Kung bibili nyo to for only 1,980, may kasamang free ritual of your choice. Aside from dyan, mayroon pang 38 blessings, dadaan sa 38 steps of blessing ritual ang item. May libre pang distance Reiki healing kung sino ang may sakit, isang surprise freebie. Ayan na item. So, perfect ito sa mga entrepreneurs, may mga negosyo, negosyante, career-driven individuals, gustong ma-promote sa work, o kahit sino na gustong i-activate ang kanilang prosperity at happiness energy at the same time. So, sa mga gustong bumili, take a screenshot at ipadala po ninyo ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. Verified na po ni Meta na may blue check. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang free
freebie na surprise. So sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na kurva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, harmony at inner peace. Ang Laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie mo. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. Ayan, mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga nag-evil eye. Okay, I have Black Agate Protection Ring. This is only 1,000 pesos. Size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyong gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyong iparitual. May libre ng distance Reiki healing. At saka may libre pang surprise na freebie. So, ang Black Agate Ring ay isang eleganteng singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintab na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na alahas sa enerhiya na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng Black Agate Ring, proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag-a-absorb ng negative energies o vibes, inggit, chismis at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing. This is also good for career and finances, no? So ayon sa Feng Shui, ang Black Agate ay favorable para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth at stability at pinapalaki ang tsansa ng long-term success at financial security at nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan. At nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-o-overthink.
Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghahanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may focus at determinasyon. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gustong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonum Amagos PH sa Facebook page. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual.